Hello guys, magandang morning and live update tayo at kwentuhan lang po tayo ngayong araw na ito. At yun po, marami po kasi akong mga nare-receive na comments, private message about, Doc, ano po itong sakit ng anak ko? Doc, pengin ng gamot. Doc, pwedeng ano pong gamot dito? Pareseta po ng gamot. Anyway po, kailangan po ng official medical history and physical examination po sa mga anak nyo. Hindi po ako basta-basta or I don't recommend actually ng magbigay ng mga RX medication. Advice lang po kasi ako dito sa TikTok. So, it's funny thing kasi meron ako nabasa isang article about doctor. Yan, ito ay article about doctors are not free helplines. Yan, ito ay article posted by Medicos United. So, doctors are not free helplines. We give free consultation. We write prescription. Yan, basahin nyo po. Yan yung mga common denominator kapag sinabi nila, si Doc ay isang doctor, ganyan. So, yan yung mga wrong notion about doctor. Yan, because we care. Why are you talking about money? This is double protection. You should serve humanity. Ba't ka nagpapabayad? Doktor ka, libre ang check-up, kailangan na, you should serve humanity, not charge for it, huwag ka daw magpabayad. Yun nga, kung bakit magpapapedicure ka, manicure ka, nagbabayad ka, di ba? Pupunta ka ng salon, magpapahair ribbon, magbabayad ka. It's a service, mga madlang people. So kami mga doctors, siyempre nagbabayad din kami ng bills. At the same time, merong mga pamilya, may tuition fee ng mga anak. So yun, so alam niyo yun, so kailangan din namin ng funds or ng finances. Ito pa sabi dito, but us were expected to diagnose over Facebook, TikTok, WhatsApp to give a life-altering advice in 2 minutes over a call and never mention this because it's just a survey. But what we give is not information. It is insight. It's not Google po. Pinag-aralan po namin yan for almost 10 to 15 years. It is wisdom shaped by years of study, sleepless nights, and sacrifice. This needs to change. Yan nga, swerte nga kayo kasi mga may libreng social media platform na kumukuha kayo ng medical information na free, advices na walang charge. So be grateful na lang sa mga doctors o mga medical personnel na kagaya ko as pediatrician na nagbibigay ng free advice. Pero hindi po free medical consultation kasi it's not really a platform. So there's a right platform like our Facebook telemedicine page. So, yun po, i-approach nyo lang kami kung wala kayo. Pero I give free medical consultation po. Yun, dito rin po kung kinakailangan po. Pero yun nga po, sometimes po, siyempre, hindi lang naman ito ginagawa namin. So, marami pa kami ginagawa aside from this social media platform like medical advices and yun, platform as a social health, medical health content creator. So, I hope you understand, madlang people, na hindi po sa lahat ng oras is kailangan po kami dito magstay o kaya pag humingi kayo ng gamot is ibibigay na. This is not really a platform for that. So, meron pong right platform. So, dito po sa TikTok, I never give RX medication here. I never give recommendation or any medication here. So, I always told you, sabi ko, magpa-consulta personal, ipa-check up yung anak nyo, lalo-lalo na pag-emergency, ipa-check up na sa doktor. Huwag po dito sa social media. So, sorry po sa mga nagko-comment na, Doc, ano pong gamot sa ganito, ano pong gamot sa ganyan, bakit po? Kasi nga po, napaka-importante po na malaman namin ang medical history, quote and quote, kasi nagkikwento kayo kung ano nangyari sa anak nyo. At the same time, physical examination, that's we can, examine your baby or the patient personally or through video call like that. Tapos saka kami magbibigay ng diagnosis and treatment and management. Ganun po yun. Hindi po yung bara-bara na, ito, gamot sa ubo at sipon, ganyan, bigay na. Ganyan, napaka-ganyan, bigay na. Hindi po ganun po ang pagdodoktor. And sometimes po may mga doctors po na nagbibigay ng mga discounts and huwag kayong mahiyang i-approach po yung doctors nyo kasi nagdi-discount naman po yung mga ibang doctors. So huwag kayong mahiyang magsabi kung gusto nyo magpa-discount po ng PF.
And gusto niyo kung makalibre po ng free consultation sa mga government hospital po, clinics, RHU, libre po dyan. Pero kapag mga private doctors po, natural po, may bayad po talaga kasi nagbabayad sila ng bills, nagbabayad ng kuryente, nagrerenta ng clinic. So, kailangan po talaga nila maningil ng PF. And also kapag na-admit po yung pasyente sa hospital, syempre hindi naman sa kanila yung hospital. So parang employee lang sila doon or sa private hospital. So nagbabayad din po sila. So it's an act of service po. So sa mga private doctors, syempre hindi naman po lahat po libre po, lalo na sa panahon po ngayon. Ayan mga madlang people, I hope naliwanagan po kayo sa aking munting Pedia Talk, story time ngayong araw na ito. Maraming salamat po.